Ang kwentong ito ay hango sa mga paniniwala, kwento-kwento, at urban legends na umiikot sa mga pamayanan sa Pilipinas. Lahat ng karakter, lugar, at pangyayari ay katang-isip lamang o ibinatay sa sinasabing true story ng isang hindi pinangalanang tagapagkwento. Hindi layunin ng kwentong ito na siraan o alipustein ang sinumang tao, relihiyon, paniniwala, o kultura. Ito ay para lamang sa layuning libangan at pagbibigay ingat sa mga manonood tungkol sa mga kwento ng kababalaghan. Kung ikaw ay madaling matakot o sensitibo sa mga istoryang may temang paranormal, aswang, at kababalaghan, pinapayuhan kang magpatuloy ng may pag-ingat. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may kanya-kanyang bersyon ng kwento ng aswang. Minsan sila ay halimaw na nangangay ng tao. Minsan na may nagkukunwaring matanda o maganda upang makalapit sa biktima. Ngunit sa baryo ng Talagilid, may isang alamat na taliwas sa lahat ng kinagisnang paniniwala, isang aswang na tumutupad ng kahilingan, isang nilalang na tila hindi naaayon sa takot at pangamba na kadalasang ikinakabit sa salitang aswang. Ayon sa matatanda ng baryo, may isang nilalang na naninirahan sa pusod ng kabubatan sa paanan ng bundok luyong-luyong. Hindi siya gaya ng karaniwang aswang na nanlilinglang sa gabi o naghahasik ng lagim. Bagkus, siya raw ay nagbibigay ng himala, kapalit ng isang kasunduan na dapat ay pinapanatiling lihim habang buhay. Ang sinumang lumapit sa kanya ay pinipili, hindi siya basta nagpapakita kaninuman. Kadalasan, siya ay lumilitaw lamang kapag may isang tao sa baryo na lubos na nalulugmok at tila wala ng pag-asa sa buhay. Dito siya sumisulpot, kadalas ay sa panaginip muna, na para bang sinusukat ang tibay ng loob at lalim ng kahilingan ng isang tao. Sari-saring kwento ang nauukit tungkol sa kanya. Isa raw babae, nagdasal ng anak sa kabila ng pagiging baog, nabuntis matapos magsakripisyo ng puting manok sa ilog. Isang matanda naman, gumaling sa matagal na pagkabulag matapos makakita ng itim na paru-paro na tumigil sa kanyang balikat. Ngunit laging may kapalit, minsan ang alagang hayop, minsan ang isang mahal sa buhay, o minsan ay isang bagay na higit pa sa anumang materyal. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. Sa mga kabataan, ang kwento ay isa lamang alamat na ginagamit ng matatanda upang takutin sila sa paglalakwat sa tuwing gabi. Isang si campfire story kung tawagin. Ngunit may ilan, partikular na ang mga matatandang may buhay na saksi sa mga nawawalang tao noon, ang matibay ang paniniwala na may katotohanan sa kwento. Sa gitna ng mga pag-aalinlangan, ang kwento ng aswang na mabait ay nananatili. Sa bawat sulok ng baryo ay may bakas ng takot at paggalang sa nilalang na hindi matawag kung hindi lubos ang paniniwala. Ang lugar sa gubat kung saan siya pinaniniwala ang naninirahan ay iniiwasan, hindi dahil sa takot kundi sa respeto. Ang kwento ng aswang na ito ay tila salamin ng tunay na buhay, may mga bagay na maaaring makuha kapalit ng sakripisyo. Sa kasaysayan ng baryo ng Talagilid, iisa lang ang tiyak, ang bawat kahilingan ay may kabayaran. At sa pagdaan ng panahon, may isang kabataang lalaki ang hindi sinasadyang magiging bahagi ng alamat, ang batang si Mando, na ang simpleng hangaring gumaling ang ina ay magiging simula ng isang bangungot na tatagal ng habang buhay. Sa bahaging ito, unti-unti na nating papasukin ang kwento ni Mando, ang kanyang matinding pagsubok, at kung paanong ang alamat ng aswang na mabait ay magbabago ng kanyang kapalaran. Si Armando, o Mando sa tawag ng mga taga-baryo, ay isang tahimik at masipag na binata. 22 taong gulang siya, at mula pagkabata ay sanay na sa hirap ng buhay. Maaga siyang naulila sa ama, at ang kanyang ina na si Aling Rosa ang siyang bumuhay sa kanya mag-isa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, tila naging kapalaran na ng kanilang pamilya ang pagkasubok, dahil hindi pa man siya ganap na nakakaahon sa buhay, tinamaan na ng malubhang karamdaman ang kanyang ina. Tuberculosis ang sakit ni Aling Rosa, ayon sa health worker ng munisipyo. Ngunit dahil sa kakapusan sa pera, hindi ito nabigyan ng sapat na atensyon. Wala silang pambiling gamot at ang masaklap pa, hindi regular ang kanilang pagkain. Tanging gulay sa likod bahay at bigas na inutang sa tindahan ang nagsisilbing kabuhayan nila araw-araw. Si Mando ay namamasukan sa bayan bilang tagapagdala ng mga sako ng palay at buhangin. Minsan, nagkakargador din siya sa palengke tuwing araw ng Sabado. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, kulang na kulang pa rin ang kanyang kita. Sa tuwing uwi siya, dinaratnan niya ang kanyang inang inuubo, nilalagnat, at madalas ay hindi na makakain. Isang gabi, habang nakaupo sa bangko sa harap ng kanilang bahay, tila nabalot si Mando ng matinding kalungkutan. Tumingala siya sa langit at mahina ngunit taos pusong nagdasal.
Kung may makakatulong sa akin, kahit hindi tao, kahit ano pa siya, basta gumaling lang si inay, sa kanyang puso, alam niyang ang dasal na iyon ay puno ng desperasyon. Sa isip niya, wala nang mawawala kung hihingi siya ng tulong kahit kanino, kahit sa mga nilalang na hindi mula sa liwanag. Kinabukasan, habang papunta sa sapa para magsalok ng tubig, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tumahimik ang paligid, tila huminto ang hangin at ang tunog ng mga ibon. Sa gilid ng kanyang paningin, may anino siyang nasilayan sa dulo ng kagubatan, isang matandang babae na may puting buhok at baluktot na katawan. Nakatitig ito sa kanya, hindi kumikibo, ngunit parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Napapikit si Mando at nang muli niyang imulat ang mga mata, nawala na ang babae. Tila isang guni-guni lang. Ngunit hindi iyon ang huling pagkakataon na makikita niya ang kakaibang nilalang. Kinagabihan na naginip si Mando. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng kagubatan, at naroon muli ang matandang babae. Ngunit sa panaginip, ito ay may kakaibang anyo, maputla ang balat, mahaba ang mga kuko, at pula ang mga mata. Ngunit sa kabila ng itsura, may mapagkalingang tinig itong taglay. Armando, sabi nito sa mababang tinig. Narinig ko ang panawagan mo. Ako'y hindi basta aswang na naninila. Ako'y isa sa mga sinaunang nilalang na tinatawag kapag may naghihirap na kaluluwa. Sabihin mo lang ang iyong kahilingan at ibibigay ko, hindi makapagsalita si Mando sa panaginip. Tila napako ang kanyang dila. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang hangarin, gumaling ang kanyang ina. Pagkagising niya, may malamig na simoy na pumasok sa kanilang bahay. Ang paligid ay tila mas tahimik kaysa dati. Sa kanyang pagkabigla, sinalubong siya ng tinig ng kanyang ina mula sa silid. Anak, parang ang gaan ng pakiramdam ko ngayon. Dali-daling lumapit si Mando. Ang dating lupaypay at halos hindi na makatayo niyang ina ay biglang nakakaupo na sa higaan. Hindi na ito inuubo at tila may kulay na ang mga pisngi. Himala. Iyon agad ang pumasok sa isip ni Mando. Ngunit kasunod ng himala ay ang tanong, kanino ito galing at ano ang magiging kapalit? Sa araw ring iyon, nagsimulang gumanda ang takbo ng buhay ni Mando. May nag-alok sa kanya ng permanenteng trabaho sa talyer. Biglang nakabayad ng utang ang kanyang ina sa tindahan, kahit hindi nila maalala kung kailan sila nagbayad. Ang kanilang tanim na gulay ay namulaklak ng sabay-sabay na para bang ipinagpala. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa mga susunod na araw, may isang batang lalaki ang nawala sa baryo. Sinundan ito ng pagkawala ng isang matandang babae sa kabilang sitio. At kahit wala pang ebidensya, ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang magbulungan, may gumising na naman sa nilalang ng kabubatan. Si Mando ay naguguluhan. Masaya siya sa paggaling ng kanyang ina, pero sa kanyang puso, unti-unti na siyang kinakalabit ng konsensya. Hindi niya masabi kung ito ay konektado sa kanyang panaginip, ngunit alam niyang may kakaiba. At sa panibagong gabi ng panaginip, muli siyang dinalaw ng matanda. Natupad ang iyong kahilingan, Armando, sabi ng aswang. Ngunit tandaan mo, ang lahat ng kagalingan ay may kapalit. At ang una pa lamang ang nabayaran, lumipas ang ilang araw mula nang gumaling si Aling Rosa at lumitaw ang unang dalaw sa panaginip. Sa kabila ng pagbuti ng kanilang buhay, hindi maalis kay Mando ang kaba sa dibdib. Sa tuwing mapapansin niyang nagiging mas tahimik ang paligid, o may nawawala na namang tao sa baryo, bumabalik sa kanyang isip ang panaginip at ang matandang aswang. Isang hapon, habang pauwi mula sa trabaho sa talyer, nagdesisyon si Mando na dumaan sa mas maikling daan sa kabubatan. Madilim na noon, at kahit may agam-agam, pinilit niyang tapusin ang landas para makarating agad sa bahay. Ngunit sa gitna ng masukal na daan, biglang bumagsak ang ulan, malakas at halos hindi siya makakita. Naghahanap siya ng masisilungan nang mapansin niya ang isang kubo sa gilid ng gubat. Wala ito roon dati. Nilapitan niya ang kubo, medyo luma na ito at napapalibutan ng damo at lumot. May usok na lumalabas sa maliit nitong tsimenya, tanda na may tao sa loob. Nag-atubili si Mando, ngunit sa lamig ng ulan at pagod, kumatok siya. Tao po. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang lumitaw, baluktot ang likod, may puting buhok, at mapurol na mga mata na tila lumalampas sa kanyang anyo. Ngunit sa kabila ng kanyang itsura, may maamong ngiti ito. Pasok, iho, anyaya nito. Basa ka na, baka sipunin ka pa. Pumasok si Mando at agad siyang inalok ng salabat. Ang kubo ay payak, punang mga lumang anting-anting, tuyong halaman, at mga garapong may kung ano-anong laman.
Sa gitna ng mesa ay may kandila na kulay itim, at ang liwanag nito ay parang may asul na apoy. Tahimik si Mando habang umiinom ng salabat. Hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman niya, kalma, pero may halong takot. Ako si Lola Mambang, pakilala ng matanda. Ngunit sa baryo, kilala ako sa iba't ibang pangalan. Ang iba'y tinatawag akong mananambal, ang iba na may aswang. Napahinto si Mando. Tumigil ang pag-inom niya at napatitig sa matanda. Huwag kang matakot, dugtong ni Lola Mambang. Tayo'y dati nang nagkita, hindi mo lang matandaan. Sa panaginip. Nanlaki ang mata ni Mando. Nagsimulang gumapang ang malamig na pawis sa kanyang batok. Bumalik sa alaala niya ang panaginip, ang kagubatan, ang matanda, ang tinig. Ikaw ba talaga yon? Tumango ang matanda. Ako ang tumugon sa panawagan ng puso mo. Hindi ako tulad ng ibang aswang na ang layunin ay manira. Ako'y tagapamagitan, nag-aalay ng biyaya, ngunit may kasamang pagsubok. Ang kahilingan mo, Armando, ay tinanggap. Ngayon, andito ka na. At kailangan na nating pag-usapan ang kapalit. Hindi makapagsalita si Mando. Bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Sa labas, patuloy ang ulan, ngunit tila naging musika sa nakabibinging katahimikan. Bakit ako? Tanong ni Mando. Bakit ako ang pinili mo? Hindi kita pinili, sagot ni Lola Mambang. Ikaw ang tumawag sa akin. Ang bawat panalangin na sinasabing handang tumanggap ng tulong kahit sa anong nilalang, iyon ay isang anyaya sa kagaya ko. Naguluhan si Mando. Hindi niya inakala na ang simpleng dasal sa langit ay narinig ng nilalang sa kadiliman. Pero ang ina ko, gumaling siya. Bulong ni Mando. At dahil doon, ang mundo ay nabago, sagot ng matanda. Sa bawat biyaya ay may balance. Isang buhay na nailigtas ay kapalit ng isa pang buhay na kailangang mawala. Nanghina si Mando sa narinig. Bigla niyang naalala ang batang nawala sa baryo. Ang matandang babae na hindi na nakauwi. May koneksyon nga ba? Siya ba ang dahilan? Hindi mo sinadya, dagdag ni Lola Mambang. Ngunit may pagkakataon kang pumili kung ipagpapatuloy mo ang kasunduan o kung tatapusin mo ito ngayon pa lang. Muli siyang binigyan ng pagpipilian. Sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy, may katumbas ito. Hindi ako mamimilit, ngunit ang lakas ng paniniwala mo ang magpapatibay sa kasunduan. Si Mando ay parang binagsakan ng langit at lupa. Nasa harap niya ang katotohanan, hindi ito kwento ng matanda, hindi ito alamat. Isa itong buhay na kasunduan na ang puhunan ay ang kanyang puso at ang kabayaran ay buhay ng iba. Nang gabing iyon, umuwi siya sa kanilang bahay na basa pa rin ang katawan. Ngunit mas malamig ang kanyang dibdib kaysa sa ulan. Nakatulog siya na muling nabalot ng panaginip at sa kanyang panaginip, isang hagdan pababa sa dilim ang kanyang tinatahak habang may mga mata sa dilim na nakamasid sa bawat hakbang niya. Makaraan ang gabing iyon, hindi na naging katulad ng dati ang mundo ni Mando. Kahit muling bumalik ang araw at dumating ang mga gawain sa talyer, tila laging may aninong nakasunod sa kanyang likod. Ang mga tao sa paligid ay masayang nagkukwentuhan, pero siya ay tila naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo, ng karaniwan at ng kababalaghan. Sa loob-loob niya, gusto niyang iwasan si Lola Mambang, gusto niyang baliwalain ang lahat. Ngunit sa bawat gabi, siya ay dinadalaw sa panaginip ng parehong nilalang. Ang bawat panaginip ay mas malinaw, mas malalim. Hindi na ito simpleng mga imahe lamang. Naririnig na niya ang pintig ng puso ng kabubatan, ang buntong hininga ng mga nawawalang kaluluwa, at ang tinig ni Lola Mambang na paulit-ulit, hindi ito sumpa, Mando, ito ay alok. Isang gabi, habang nakaupo siya sa bangko sa labas ng kanilang bahay, lumitaw si Lola Mambang, hindi na sa panaginip, kundi sa mismong harapan niya. Sa liwanag ng buwan, mas malinaw ang kanyang anyo, maputlang balat, mahaba ang buhok, at may mga mata na tila butas sa kaluluwa. Handa ka na, sabi niya. May alok ako sa'yo, isa kang magiging tagapamagitan. Tagapamagitan, tanong ni Mando. Sa halip na mawalan ka ng mahal sa buhay o manatiling tulugan ng konsensya, maaari mong ituwid ang takbo ng kapalaran. Gawin mong misyon ang pagbantay sa kasunduan. Ikaw ang pipili kung sino ang nararapat at sino ang hindi. Ikaw ang magiging daan ng kabayaran. Nanlaki ang mata ni Mando. Ang ibig sabihin, magiging bahagi siya ng sistema. Gagawin siyang tagapili kung sino ang susunod na kabayaran para sa bawat himalang igagawad ng nilalang. Pumayag ka, dagdag pa ni Lola Mambang, at hindi lamang buhay ng ina mo ang maliligtas.
Magkakaroon ka ng lakas, koneksyon sa mga nilalang sa dilim, at kapangyarihang kayang magbago ng tadhana. May sinabing pangungusap si Lola Mambang na tumimo sa puso ni Mando, hindi lahat ng aswang ay halimaw. Minsan, kami ang natitirang pag-asa sa mga panalangin walang sinasagot. Sa kabila ng takot at gulat, hindi rin maikakaila ni Mando ang bahagi sa kanyang loob na naakit. Buong buhay niya ay siya ang palaging napag-iwanan, siya ang laging walang kapangyarihan, laging naghihintay ng awa ng tadhana. Ngayon, may pagkakataon siyang maging tagahawak ng kapalaran. Pero kapalit nito ay mabigat, ang konsensya, ang kalayaan, ang kaluluwa. Ano ang hinihingi mo kapalit? Tanong niya. 3 bagay lang, sagot ni Lola Mambang. Panata, katahimikan, at katapatan. Panata na hindi niya lalabag ang kasunduan. Katahimikan na hindi niya ipagsasabi ito kahit kanino. Katapatan na sa tuwing may kahilingan ang isang tao, kailangang may katumbas ito na pantay o mas mabigat. Kung sakaling pumayag ako Tanong ni Mando, ano ang mangyayari kung hindi ko kayanin? Ikaw ang magiging susunod na kabayaran. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi na ito kwento lang, ito'y kontrata ng buhay at kamatayan. May pagkakataon siyang magdesisyon ngayon. Maging tagapamagitan ng aswang na tumutupad ng kahilingan o talikuran ito at harapin ang pwedeng mawala. Ilang araw siyang hindi lumabas ng bahay. Nagsinungaling siya sa kanyang ina na masama ang pakiramdam niya, pero ang totoo, nilalabanan niya ang sarili. Minsan ay gusto niyang magsumbong sa isang pari o albularyo, pero naaalala niya ang ikalawang panata, katahimikan. Sa pangatlong gabi ng pag-iisa, muling dumating si Lola Mambang, ngunit hindi na siya nagtanong. Sa halip, iniabot niya ang isang kahon na gawa sa kahoy ng bangkilan, isang uri ng punong kahoy na iniiwasan sa kanilang lugar dahil sa paniwalang taguan ito ng mga nilalang. Ito ang simbolo ng alok. Kapag binuksan mo ito, ikaw ay isa na sa amin. Tinitigan ni Mando ang kahon buong gabi. Tumitig siya sa salamin, pinakiramdaman ang kanyang puso. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, napansin ng mga tao na parang may nagbago kay Mando, mas matalas ang kanyang tingin, mas tahimik siya, at tila ba mas alam niya ang hindi sinasabi ng iba. At sa isang sulok ng kanyang bahay, nakalagay ang kahon, bukas na, at sa loob nito ay may maliit na batong itim na tila humihinga. Pagkalipas ng ilang araw mula nang buksan ni Mando ang mahiwagang kahon, unti-unting bumalot ang baryo sa kakaibang katahimikan at kasaganahan. Ang mga hayop ay naging mas malulusob, ang mga tanim ay biglang nagkaroon ng malalaking bunga kahit hindi pa panahon ng anihan, at ang matagal ng tuyong balon ay muling pinuno ng malinaw na tubig. Sa una, inisip ng mga tao na ito'y sadyang biyaya lamang ng langit. Ngunit sa puso ni Mando, alam niyang siya na ang bagong tagapamagitan. Sa bawat gabi, marahang bumubulong ang batong itim mula sa kahon. Ang mga salitang binibitiwan nito ay hindi wasto sa pandinig ng tao, ngunit sa diwa ni Mando ay malinaw ang ibig sabihin, isa na namang kahilingan ang ipinaabot. Ang unang hiling isang gabi, lumapit sa kanya si Mang Ador, isang matandang magsasaka na may batang anak na nasa bingit ng kamatayan dahil sa malubhang lagnat na hindi malaman ng mga doktor. Mando, pakiusap nito, alam kong may alam kang paraan. Kahit anong kapalit, basta't mailigtas ko lang si Nen. Tumahimik si Mando. Hindi niya akalaing agad siyang haharap sa isang tunay na pagsubok. Sa pagbabalik niya sa kanyang silid, muling nagliwanag ang batong itim. Habang hawak niya ito, lumitaw sa kanyang isipan ang kapalit, isang batang kambing na puti sa kabilang baryo. Walang may-ari. Walang makakapansin. Napakadaling kapalit. Masyadong magaan. Nakahina siya ng maluwag. Ginawa ni Mando ang hinihingi ng bato. Kinabukasan, gumaling si Nen na parang walang nangyari. Wala sa mga doktor ang makapaliwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mando ang bigat ng kapangyarihan at ang tamis ng kabutihang nagawa. Ngunit nagsimula rin ang tanong sa kanyang sarili, bakit ganoon kadali? Anong susunod? Ang ikalawang hiling makalipas ang isang linggo, lumapit sa kanya ang isang kilalang politiko sa baryo na lihim na may sakit sa atay. Nagmamakaawa itong gumaling upang makapaghain muli ng kandidatura sa darating na eleksyon. May dalang sobre ng pera, alok na posisyon, koneksyon. Muling nagtanong ang bato. Ngunit ang kapalit ay mabigat. Isang batang babae. 11 taong gulang. Walang kamag-anak. Kailangan niyang mamatay sa loob ng 3 araw. Natigilan si Mando. Para sa isang taong makapangyarihan ngunit tiwali, isang inosenteng buhay ang kapalit.
Tumanggi siya. Sa gabi ring iyon, nanaginip si Mando, kinulong siya sa isang itim na kuweba, kinain ng mga halimaw ang kanyang mga daliri sa panaginip, habang paulit-ulit ang tinig ni Lola Mambang, kapag tinanggihan mo ang balanse, ikaw ang magiging kabayaran. Pagkagising niya, masakit ang kanyang mga kamay. May mga pasa na parang kinagat ng hayop. Napilitan siyang muling lumapit sa bato. Ngunit gumawa siya ng kompromiso, isang matandang asong gala sa palengke, halos mamamatay na rin. Tinanggap ito ng bato pero may kapalit ang kompromiso. Gumaling na ang politiko. Pero kinabukasan, bumagsak ang bubong ng kanyang bahay na ikinasugat ng kanyang anak. Mula noon, naunawaan ni Mando, kapag hindi pantay ang kabayaran, may paningil. Ang bigat ng pagpapasya habang dumarami ang mga lumalapit sa kanya, may gustong gumaling, may gustong yumaman, may gustong makapasa sa pagsusulit, may gustong makalaya sa kaso, lalo ring tumitindi ang mga hinihinging kapalit ng batong itim. May mga pagkakataong tao kapalit ng hayop. May mga pagkakataong damdamin kapalit ng material na bagay. At minsan ang hinihingi ay isang damdamin, pag-ibig, alaala, o dangal. Lahat ng hiling ay may presyo, wika ng batong itim. Walang libreng himala. Ang unang pagkakamali isang gabi, napilit si Mando ng isang ginang na gumamit ng bato para mapabalik ang kanyang nawawalang asawa. Sa awa at pagod, pumayag siya. Ngunit hindi muna siya nakinig sa bato. Hindi niya inalam ang kabayaran. Ginawa niya ito sa galit at awa. Nang sumunod na araw, bumalik na ang nawawalang asawa, pero hindi na ito tulad ng dati. Para itong walang kaluluwa. Tahimik, malamig ang mga mata. Para itong bangkay na naglalakad. At ang kabayaran. Ang anak ng ginang ay bigla na lang nagkasakit at hindi na nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Doon unang naramdaman ni Mando ang bangungot ng kanyang responsibilidad. Sa puntong ito, hindi na siya simpleng tao. Siya na ang daanan ng hiling ng mundo at kagustuhan ng dilim. At habang pinapasan niya ang mga desisyong hindi kayang dalhin ng iba, unti-unting nauubos ang kanyang pagkatao. Ang kapalit ng bawat himala ay hindi lang buhay ng iba, kundi unti-unti ang kanyang sarili. Habang tumatagal, lalong dumadami ang nakakapansin sa mga pagbabago sa baryo, mula sa mabilisang paggaling ng mga may sakit hanggang sa mga swerte at kababalaghang hindi kayang ipaliwanag ng agham o dasal. Sa umpisa'y binabaliwala ng mga tao, itinuturing lamang na swerte o biyaya. Ngunit unti-unti, nagsimulang mapansin ang kakaibang pattern, kapag may isang gumagaling, may isang nawawala. Kapag may isang yumayaman, may isang nasisiraan ng bait o buhay. Mga bulong-bulungan sa palengke, kung saan mabilis kumalat ang tsismis, nagsimula ang mga bulong-bulungan. Bakit kaya noong gumaling si Mang Ruel, biglang hindi na nahanap yung batang nanlilimos sa kanto? Hindi mo ba napansin, te? Bawat may sinasabi sa kagalingan ni Mando, biglang may kasunod na aksidente. Ang dating ordinaryong mekaniko ay bigla na lang hindi halos lumalabas sa araw. Lagi siyang nakaputi. Hindi na siya madalas tumatawa. At higit sa lahat, palaging may bumibisita sa kanyang bahay na umiiyak, nagpapakumbaba, at lumalabas na tila nabunutan ng tinik, pero kadalasang sinusundan ng trahedya sa kanilang pamilya. Ang lihim na pag-imbestiga dahil dito, nagdesisyon ang 3 miyembro ng sangguniang barangay na imbestigahan si Mando. Isa sa kanila ay si Kapitan Oka, isang dating sundalo at matagal nang naninindigan sa katotohanan. Sa tulong ng isang batang sakristan at isang retiradong albularyo, sinubaybayan nila ang mga kilos ni Mando. Pinuntahan nila ang ilan sa mga nakapagpagamot sa tulong ni Mando. May mga tahimik lang, ayaw magsalita. May ilan na umaming may hinihinging kapalit, pero hindi nila maintindihan. May ilan na natutong manahimik matapos mawalan ng mahal sa buhay. Isang ina ang nagsabing, gumaling na ang anak ko, pero nawala naman ang alagang hayop ng matandang kapitbahay namin. Wala namang koneksyon, pero parang may sakripisyong kapalit. Nagsimula silang magtala. Bawat himala, sinusundan ng pagkawala, aksidente, o sakit. Hindi na ito tsamba. Ito na ay sistematikong kabayaran. Ang pagbisita ng pari napilitan silang tumawag ng pari mula sa kabayanan. Si Father Miguel, isang batang pari na mahilig sa agham pero bukas sa mga kakaibang kwento. Kinausap niya si Mando. Anak, wika ng pari, maraming nagsasabing may kapangyarihang nangyayari sa paligid mo. Totoo ba ito? Tahimik si Mando. Sa mga panahong ito, naging bihira na ang kanyang mga salita. Mas madalas siyang nakikinig kaysa nagsasalita. Wala po akong ginagawa, Father. Dasal lang.
Napailing ang pari. Kung dasal lang, bakit may kapalit? Umalis si Father Miguel na may agam-agam. Nais niyang paniwalaan ang kabutihan ng binata, ngunit alam niyang may nangyayaring hindi karaniwan. Binalaan niya ang mga tao sa misa, maging mapanuri tayo sa mga himala. Hindi lahat ng biyaya ay galing sa langit. Ang lihim ng itim na kahon isang gabi, habang mahimbing ang lahat, pinasok ng 2 binatilyong matapang ang bahay ni Mando. Sa layuning patunayan ang hinala, sinilip nila ang loob ng bahay. Natagpuan nila ang isang kahon na nakaalagang mabuti sa altar, hindi altar ng santo kundi altar ng kahoy na may mga kandilat alay. Nang buksan nila ang kahon, napaluhod sila agad. Sa loob nito ay may batong itim na tila lumuluha ng usok. At sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mga boses ng mga bata, babae, lalaki, umiiyak, humihiling, nagtatanong. Nang magising si Mando, hindi na sila nakalabas ng bahay. Ayon sa balita, nakitang nang inisay ang 2 sa tapat ng pintuan kinabukasan, at wala ni isa sa kanila ang muling nagsalita tungkol sa nakita nila. Isa sa kanila ay tuluyang lumipat sa probinsya, at hindi na muling bumalik. Ang pagkabahala ng baryo dito nagsimula ang takot. May mga taong lumalayo na kay Mando. Ang ilang matagal ng kaibigan niya ay bigla na lang lumilipat ng tirahan. Ang iba na may nag-aalay ng pagkain at kandila sa labas ng bahay niya, parang paggalang, parang panalangin na huwag silang piliin bilang kabayaran. Ang baryo na dati puno ng galak, ay nabalot ng pangambang may halimaw sa piling nila, isang nilalang na nagkatawang tao, o isang taong naging kasangkapan ng isang nilalang. Kung ang isang aswang ay tumutupad ng kahilingan, paano mo siya ituturing? Bayani o salot? Sa puso ng baryo, pumutok ang tanong, hanggang kailan magbabayad ang mga inosente para sa hiling ng ilan? At sa gitna ng mga tanong at takot, si Mandoy nanatiling tahimik. Hawak ang kanyang bato. Isinara muli ang kahon. Pero sa kanyang panaginip, may boses na bumubulong, dumarami na ang humihiling. Kailangan na ng mas malaking kabayaran. Lumipas ang mga linggo, at ang baryo'y unti-unting nalugmok sa takot. Kahit tila masagana ang paligid, maraming ani, gumagaling ang may sakit, at tila may swerte, sa bawat sulok, ramdam ng mga tao na may kapalit ang lahat. Wala nang naniniwala sa simpleng biyaya. Lahat ay may kabayaran. Lahat ay may hinog na utang na kailan may sisingilin. Ang banta ng batong itim isang gabi, habang nagdarasal si Mando sa harap ng kanyang altar, kumislot ang batong itim sa loob ng kahon. Hindi na ito ang mahinang bulong na karaniwang naririnig niya. Ngayon, ito ay naging malakas, mabigat, at paulit-ulit. Panahon na. Paniningil. Paniningil. Biglang bumulwak ang usok mula sa kahon. Ang buong silid ay nabalot ng malamig na hangin at mga sigaw mula sa nakaraan, sigaw ng mga taong naging kabayaran. Isa-isa silang lumitaw sa mga dingding, ang batang namatay, ang alagang hayop, ang nawawalang matanda, ang sanggol na hindi na isinilang. Ipinangako mong tatanggapin mo ang balanse. Huwag kang umatras ngayon. Napasigaw si Mando. Ito na ang una niyang pagkakataong pinagsisihan ang kanyang pasya. Hindi lang pala ito simpleng kapalit. May huling paniningil, isang dakilang kabayaran para sa lahat ng kanyang tinulungan. Ang propesya ni Lola Mambang dumating si Aling Bising, ang nag-iisang kaapu-apuhan ni Lola Mambang. Matagal na siyang nanahimik sa liblib na bahagi ng bundok, ngunit bumalik dahil sa masamang panaginip. Mando, wika niya, noong una ka pang tumanggap ng batong yan, alam kong darating ang araw ng paniningil. Hindi ikaw ang unang tagapamagitan. Noong panahon ni Lola, may ganyan na. Lahat sila nawalan sa huli. Paano ako lalaban? Tanong ni Mando. Hindi mo kailangan labanan. Kailangan mong tanggapin. Ano ang kapalit ngayon? Ikaw. Hindi na isang kambing. Hindi na isang alaala. Hindi na isang buhay ng iba. Ang huling kabayaran ay ang sarili ni Mando. Ang huling pagsubok sa mismong araw ng pista sa baryo, kung kailan pinakamarami ang hiling, may gustong gumaling, magkaanak, makapasa, makalaya, magkabahay, nagliyab ang kahon ni Mando. Hindi ito sunog, kundi liwanag mula sa ilalim ng lupa. Ang bato'y lumutang sa ere at nagsalita sa lahat, marami na ang natupad. Marami na ang naligtas. Ngunit lahat ng milagro ay may hangganan. Kailangan ang paniningil. Ang buong baryo'y natigilan. Ang langit ay biglang dumilim. Ang hangin ay nanlamig. Ang tubig ay tumigil sa pagdaloy. Sa gitna ng plaza, lumitaw si Mando, hawak ang kahon.
Tumitig siya sa mga tao at nagsalita, "Ako ang pumayag. Ako ang tumanggap. Ako ang kabayaran. Ngunit hindi ako alis ng walang panata. Sa bawat kabutihang nagawa ng batong ito, isusugal ko ang sarili kong kaluluwa. Ako ang magdadala ng kasamaan palabas ng bayang ito." Ang sakripisyo ni Mando, lumakad siya patungong gubat sa gitna ng pag-ulan ng abo. Habang binabaybay niya ang landas papunta sa pinagpatungan ni Lola Mambang noon, unti-unti siyang nilalamon ng dilim. Hindi apoy, hindi usok, kundi isang uri ng aninong may sariling buhay. Habang papalapit siya sa puno ng bangkilan, bumigat ang kanyang katawan. Bawat hakbang ay katumbas ng isang hiling na tinupad niya. Sa huli, sa harap ng punong sagrado, ibinaon niya ang batong itim sa lupa. Tapos na. Ako na ang huling kabayaran. Ang kaligtasan ng baryo kinabukasan, maliwanag na muli ang langit. Ang mga tanim ay nagpatuloy sa paglago, ngunit sa natural nitong takbo. Ang mga tao'y gumising na parang walang nangyari, parang isang masamang panaginip ang lahat. Pero sa puso nila, alam nila, may isang nilalang na tumupad ng kanilang mga kahilingan, at siya ring tumupad ng kanyang sakripisyo. Nawala si Mando. Hindi na siya muling nakita. May mga nagpunta sa gubat, ngunit wala silang natagpuan kundi ang isang kahon na walang laman, at isang sanga ng bangkilan na pumutol at tila nilamon ng itim na anino. Lumipas ang mga taon. Ang baryo'y tila bumalik sa normal, ang mga tanim ay lumalago sa tamang panahon, ang mga tao ay muling bumalik sa simbahan, at ang mga bata ay muling naglalaro sa kalsada ng walang takot. Ngunit sa bawat sulok ng baryo may naiwan isang alaala. Hindi ito simpleng alamat. Hindi ito katang-isip na takutan lamang sa gabi. Ito ay isang tunay na karanasan, isang bahagi ng kasaysayan ng baryo na binubulong na lamang, ngunit hindi malilimutan. Isang bangkilan na may itim na sanga sa gitna ng gubat, nananatili pa rin ang punong bangkilan. Matayog, matanda, at tila tagapag-ingat ng lihim. Ngunit isa sa mga sanga nito ay naiiba, kulay itim, tuyo, at parang sunog. Hindi ito gumagalaw, hindi ito nalalanta. Ayon sa matatanda, ito ang huling tanda ng sakripisyo ni Mando. May mga taga-baryo na pumupunta roon tuwing pista, hindi para humiling, kundi para magpasalamat. Nagsisindi sila ng kandila, nag-iwan ng bulaklak, at binubulong ang mga salitang, "Maraming salamat, Mando." Si Aling Bising, tagapagsalaysay ng katotohanan si Aling Bising, kahit matanda na, ay nananatiling buhay. Siya na ngayon ang itinuturing na tagapag-ingat ng kasaysayan ni Mando. Tuwing gabi ng undas, sa gitna ng lampara at paputol-putol na ulan, kinukwento niya sa mga kabataan ang buong istorya. Hindi lahat ng aswang ay halimaw. Minsan, sila ang handang ibigay ang sarili para sa kabutihan ng iba. Si Mando, hindi siya nilamon ng kasamaan. Ginamit lang niya ito para makatulong. At sa huli, binalansin niya ang mundo. Siya ang tunay na tagapagligtas. Ang mga bata ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay natatakot. Ang ilan ay humahanga. Ngunit lahat sila'y natututo na ang kapangyarihan ay may kabayaran. Na ang kahilingan ay hindi basta-basta. At ang kabutihan, kung hindi ingatan, ay maaaring magbunga ng kadiliman. Ang bagong henerasyon may mga batang ipinanganak pagkatapos ng pagkawala ni Mando na nagtataglay ng kakaibang talino o pakiramdam. May ilan na sinasabing nararamdaman ang presensya ni Mando kapag sila'y nagdarasal. Isang batang lalaki, si Toti, ang minsang nagsabi sa kanyang ina, "Ma, may lalaki sa panaginip ko." Sabi niya, "Huwag daw akong humiling kung hindi ko kayang magbayad." Hindi siya tinakot ng panaginip kundi ginabayan. At doon, alam ng ina na hindi pa tapos ang ugnayan ni Mando sa baryo. Pag ninilay ng isang baryo sa bandang dulo, naging aral sa buong baryo ang kwento ni Mando at ng batong itim, na ang kahilingan, kahit gaano kababaw o kalalim, ay may kaakibat na pananagutan. Na hindi lahat ng kababalaghan ay dapat pagpakasahan. At higit sa lahat, na may mga taong handang ialay ang kanilang sarili para sa kapakanan ng nakararami, kahit sila'y ituring na aswang. Sa lumipas na dekada, hindi na muling nakita ang batong itim. Ngunit sa bawat dasal ng baryo, sa bawat kandila sa altar, at sa bawat panaginip ng bata, nandun pa rin si Mando. Tahimik. Nagmamasid. Naghihintay. Hindi upang tuparin ang hiling, kundi upang tiyaking hindi na muling masisira ang balanse. Tapos yan ay kung gusto mong gumawa ng bonus scenes, alternate ending, o side story ng ibang karakter, tulad ng kay Aling Bising, Father Miguel, o isa sa mga kabataang may panaginip kay Mando, sabihin mo lang. Isa.